Grabe mga ka-dreamers, ginagawa na nga pala ni na Foreman itong ang ating barracks para makapagpa-deliver na tayo rito ng ilang mga materyales. Medyo malaki nga pala itong barracks na kanilang ginagawa para marami ang mailagay sa loob. Bale, kaya nga nagpagawa tayo ng barracks kasi may ilang mga materyales na hindi talaga pwedeng mabasa. Lalo na ang semento at plywood. Sa ikalawang araw nga pala na areho mga ka-dreamers ay 6 pa rin ang nagtatrabaho. Pinagtulong-tulungan na nilang tapusin itong barracks. Sa totoo laang mga ka-dreamers, kahapon pa sana nila ito natapos kaso kinulang yung binili nga namin na yero. Kaya sa halip na ito nga yung gawin nila kahapon ay may ginawa na lamang silang ibarini. Bale kaya nga binibilisan na nilang matapos itong barracks kasi ngayon din mismo ay magpapadeliver na ako ng bakal, semento at plywood. Lahat nga pala ng 4 na puno ng niyog dito sa ating pagpapagawaan ng dream house ay mahag. Kaya tinalas na ho nila mga ka-dreamers yung mga palapa tapos tinaga lamang sa bahaging gitna para mapatumba. Masarap nga raw ang ubod ng niyog kaya naman uuburin nila daw iyan mamaya. Dahil napakabababa nga lamang noong puno ng niyog din sa amin kaya kahit nakatayo pa nga ay merong nag-uubod na. After nga ho nila mga ka-dreamers magawa itong ating barracks ay nagsimula na sila rito sa pagpuputol ng bakal. Habang ang dalawa naman din ay gumagawa na nga nitong pinakang haligi ng ating dream house. Tapos si Foreman naman ang nagpuputol ng bakal para tama ang sukat. Lahat ng napuputol ni Foreman ay kinikilo naman din ni Kuya Ricky. Ginagawang square tapos iyon mismo yung ilalagay nga roon sa haligi. Bumili na nga ako niyan mga ka-dreamers cut off para mas mapabilis yung pagpuputol ng bakal. Sapagkat kung magmamano-mano nga raw sa pagpuputol ay higit na mas matatagalan. Kaya kahit medyo may kamahalan nga ang kagamitan na iyon mga ka-dreamers ay bumili pa rin ako. Syempre ipoprovide natin kung ano rin yung mas mapadadali ang paggawa nila. Hindi ko alam kung ano ang tawag din sa ginagawa ni Mang Lando pero basta yung mga kinikilo ni Kuya Ricky na bakal ay kanila ritong tinatali gamit nga iyong kawad. Kaya kung alam nyo mga ka-dreamers ang tawag diyan ay ilagay nyo lamang din sa comment section. Sabi ko man din sa inyo pagdating sa ganitong larangan ay wala akong masyadong kaalaman. By the way hindi ko na muna ipinakita yung video ko na pagdating nga ng mga bakal kasi bala kong idugsong iyon doon sa mga video ko pagdating ng ilang mga materyales para sama-sama. Mas maganda kasi kapag sama-sama mas masaya. Ginawa ko laang ho iyon mga ka-dreamers kasi feel ko yun yung mas organized na video para hindi kayo masyadong malito. Grabe sobrang bilis lamang at hindi pa rin ako makapaniwala ngayon. Kasi parang kailan lamang ay napapanood ko ang ganitong video sa ibang mga content creator pero ngayon naku isa na si ka-dreamer nyo. Yung tipong nanonood lamang ako noon sa mga content creator na nagpapagawa ng bahay pero ngayon isa na ako sa pinapanood na nagpapagawa rin ng dream house. Iba talaga kapag si Lord na ang gumawa ng plano. Pero syempre while having strong faith dapat tayo mismo ay gumagawa rin ng aksyon. Kasi sabi nga ng marami nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung napanonood mo ang aking video sa mga sandaling ito nako sign na ito para ituloy mo kung ano man ang iyong sinimulan. Basta ang mahalaga wala kang tinatapakang tao. Pero iyong pakatatandaan na kahit minsan ang iyong ginagawa ay napakaganda, meron pa ring ibang tao na nag-iisip ng masama. Ngunit ano man ang sabihin nila ay patuloy ka pa ring magtiwala sa sarili mo. Kasi maraming tao na kapag nakita na nagsisimula ka na tapos bumubunga, babatikalin ka. Ay hala hanggang dini na lamang muna mga ka-dreamers.